Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obi. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay nangyari sa totoong buhay. Ito po ay naganap sa lalawigan ng Cebu. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Loy. Nangyari to nung high school pa lamang ako. Tubong Mindanao ako. Lumipat kami sa Cebu nang madestino doon ang aking ama. Binata pa lamang ako noon nang magkaroon ng bailehan dun banda sa Lapu-Lapu. Noong mga panahon yun, yun yung uso nun. Dahil wala namang masyadong pinaglilibangan ng mga tao dun. Yung ganung kaganapan, talagang inaabangan namin yun. Niyaya ako ng aking mga kaibigan na magpunta dun sa bailehan. At dahil sa minsanan lang ang kaganapang ito sa baryo namin, kagad akong pumayag. 3 lamang kami ang nagpunta. At ako ang pinakabata sa amin, sa edad na 15 anyos. Pero bago pumunta, isinuot ko ang pinakamagara kong damit na nahalukay ko nun. At dahil para sa akin, special tong kaganapan na yun, sinuot ko din yung paborito kong tsinelas. Yung Islander ang tatak. Ito ang paborito kong tsinelas dahil niregalo ito sa akin ng aking nanay. At bukod dun, sa aming magkakaibigan at mga kaklase, bibihira lamang ang nakasuot nito. Dahil panahon namin, may kamahalan tong tsinelas na to. Kaya para sa akin, mahal ang halaga nitong Islander, kaya ipinangpoporma ko to. Papunta ng bailehan, may kalayuan din mula sa amin. Pero baliwala lang yun. At nilakad lang namin yun mula sa aming baryo. Naabot din kami ng halos 1 oras na paglalakad bago namin marating ang baryo na yun. Yung lugar ng bailehan ay yung court na nagsisilbing plaza sa baryo. At nakapaligid dito ay yung pinagdugtong-dugtong na dahon ng niyog na nagsisilbing harang nito. Meron din itong main entrance na sa bandang gitnang dulo ng court. Kagaya ng inaasahan, madaming taong nagpunta dito. Bago pa kami makalapit sa plaza, may madadaanan kaming maputik na bahagi ng daanan papunta dun. Buti na lamang at hapon pa lamang nakakarating na kami sa lugar na yun. Maliwanag pa para makaiwas kami sa putik at hindi maputikan ng aking tsinelas. Ingat na ingat ako sa tsinelas ko niyan. Ilang sandali pa, nakarating din kami sa plaza mismo. Hindi naman ako nagsasasayaw dun sa loob, ngunit nasa labas lamang ako at pinanunood ang mga nagsasayaw. Aliw na aliw kami sa panunood sa mga nagsasayawan. Hanggang sa hindi na namin namalaya na maghahating gabi na pala. At unti-unti nang nag-uuwian ang mga ando doon. Kaya nagpasya na din kaming umuwing magkakaibigan. Dahil hindi naman kami taga doon sa baryo na yan. Iba ang aming dadaan ng pauwi. Pag uwi,
dadaanan na naman namin ang maputik na daanan. At dahil madilim na ng mga oras niyan, nagpasya na lamang akong magpaa para hindi madumihan ang aking tsinelas. Kaya habang nakapa, inilusong namin ang maputik na daanan. At makalipas ang halos 10 minuto, nalagpasan din namin ang maputik na parte ng daanan. Paniputik ang mga paa ko nun. Kaya naghahanap kami ng pwedeng punasan. Habang naglalakad, pinupunas ko ang aking paa sa damuhan na nasa gilid ng daanan upang mabawasan man lamang ang putik na nasa aking paanan. Nang sa hindi kalayuan, nakakita ng poso si Erning, ang isa kong kaibigan. Ayun, poso dun, sabi ni Erning. Kaya habang nagpupunas kami sa damuhan, napatingin ako sa lugar na itinuturo ni Erning. May kadiliman yung lugar pero maaaninag yung poso. Kaya sumang-ayon kami ni Poldo. Hindi na kami nag-aksaya ng oras pa. Tinuunan namin agad yun. Katabi ng poso ay isang puno ng akasya. Malaking puno ito. Nung papalapit na kami, ay parang may napansin akong lalaki sa tabi ng akasya. Medyo madilim kasi ang pinupwesto ng lalaki kaya hindi gaanong maaninag ang kanyang itsura. Kaya iniisip ko ng mga oras na yun na baka siya yung nagbabantay sa may poso. Parang nakaupo lang ito sa tabi ng akasya, dun sa medyo likurang bahagi. Kaya habang papalapit kami ng papalapit sa poso, nagpaalam ako sa lalaki. No, makikihugas lang po sa poso, sabi ko. Hindi ito sumasagot. Pero pansin kong naninigarilyo ito dahil nalalanghap ko ang usok nito. Nang hindi sumagot si Manong, nagsimula na kaming magbomba sa poso. Binobombahan na namin ang poso para maghugas. Habang nagbobomba, nagsalita na naman ako. No, baka may tabo kayo dyan, sabi ko. Tila nakaupo lang dun yung lalaki at hindi nagsasalita. Nang mapansin ko ang sigarilyo niya, yung baga ng sigarilyo niya ay nagliliyab kahit madilim. Napansin ko din na parang ang laki ng baga ng sigarilyo ng lalaki. Sa tansya ko sinlaki ito ng aking kamao. Nang maya-maya pa, biglang may nagsalita. Nagulat kaming tatlo dahil ang laki at ang lalim ng boses. Nang ilang saglit pa dahan-dahang tumayo ang lalaki sa tabi ng akasya. Unti-unti kong napagtanto na parang ang taas ng tao na to. At pataas pa ito ng pataas habang tumatayo. At nang tuluyan na itong nakatayo, ay tumambad sa aking paningin ang napakalaking nilalang na halos laki ng katawan ng akasya, na may hawak-hawak na parang sigarilyo na sobrang laki. Kaya walang sabi-sabi, nagtatakbo ako sa takot. Hindi na ako nakapagsalita pa ng maayos at natagpuan ko na lamang ang sarili ko na tumatakbo palayo sa poso. Maya-maya pa, nasa likuran ko na si Erning at Poldo. Humahangos din sa pagtakbo. Tumakbo kami ng tumakbo. Nang
pakiramdam ko, nakakalayo na kami napahinto ako. Dahil dun ko naalala na naiwan ko yung tsinelas ko. At hindi ko alam kung babalikan ko pa yung tsinelas ko dahil sa takot ko sa napakalaking nilalang na yun na nasa akasya. Bukas lang natin balikan yun, sabi ni Poldo. Kahit nag-aalang, sumang-ayon ako. Dahil hindi ako babalik dun sa akasya na yun ng gantong oras ng gabi. Kaya nagpatuloy pa din kami sa pagtakbo. Nang makaramdam na kami ng pagod, naglakad na lamang kami. Pagkalipas ng isang oras ng paglalakad, tila hindi kami umaalis sa aming kinaroroonan. Parang paikot-ikot lang kami. Kaya sinubukan namin mag-iba ng daan. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, doon pa rin sa lugar na yun kami napapadpad. Paikot-ikot lang kami doon. Hindi namin alam kung anong nangyayari. Parang napaglalaruan tayo sabi ni Erning. Ginawa namin ang nakaugalian ng mga matatanda nun pag naliligaw o namamatanda. Binaliktad namin lahat ang aming damit. Pati sa lawal ko, binaliktad ko dahil sa sobrang nervyos. Nang mabaliktad na namin ang lahat ng aming damit, sinubukan namin ulit maglakad. At ilang minuto lang ng paglalakad, natuntun namin agad ang daan papunta sa aming baryo. Hindi namin mapaliwanag kung paano nangyari yun. Pero para kaming nabunutan ng tinik nang makalis kami sa lugar na yun. Halos magmamadaling araw na yun nung makauwi kami sa aming mga bahay-bahay. At pagka-uwi ko, sermon ang inabot ko sa nanay ko dahil sa nangyari sa tsinelas. Kinabukasan, binalikan namin ang lugar na yun upang hanapin at balikan ang aking tsinelas. Kaming tatlo ulit ang magkakasama sa pagbalik namin. Ngunit sa pagkakataong to, maaga pa nung pumunta kami dun. Pagdating namin sa baryo na kung saan idinaos yung bailehan, nakapagtataka na. Wala na kaming makitang puno ng akasya na ganun kalaki. Pinagtanong-tanong namin yun sa mga taga roon. Ngunit wala daw ganung kalaking kakasya doon. Walang ganung lugar doon, sabi sa amin. Yung malaking puno ng akasya na may katabing poso, hindi namin makita. Kaya di naglaon, umuwi na lamang kami. Dahil hindi na namin makita ang puno ng akasya, ang puso, at ang aking tsinelas. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang po magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta, tumatangkilik po sa ating channel. Sa lahat po ng mga nag-subscribe, sa mga silent listeners, maraming salamat po.